Sa tingin ko po, hindi nararapat na pumunta ako doon. Sapagkat wala po akong natatanggap na imbitasyon formal na naka-address sa akin. Pangalawa, alam ko naman po at alam na rin po ninyo na hindi naman po yan legislative inquiry or committee hearing. Ang gagawin po doon ay magkakaroon ng panunumbat, panduduro, mga pang-iinsulto, pangbabastos, paninigaw, at pananakot, no? Takot-takutin ka at ipapahiya ka, ibubuli ka, i-intimidate ka. And hindi ka mapipigyan ng karampatang oras o pagkakataon na magpaliwanag ka habang ikaw ay dinuduro at binabastos nila ng mga kasapi ng kongreso na ito ni Martin Romualdez. Expected na po yan sapagkat yan ang kanilang kalakaran, yan ang kanilang mga kondukta na walang pumupuna at walang sumisita sapagkat yan din pong gusto ni Martin Romualdez na uri ng kabulukan at kabastusan at kahambugan ng kongreso na gagawin nila laban sa mamamayan. So sa tingin ko, useless po na pumunta doon at sakali man po na ipipilit pa rin nila itong TRICOM nila na magpalabas ng sabpina, hindi pa rin po ako pupunta. Kasi sa tingin ko po, hindi ko hahayaan ang sarili ko bilang mamamayang Pilipino na may karapatan tayo na ginagarantiya ng saligang batas na tayo ay may kalayaan sa malayang pagpapahayag, may kalayaan tayo sa malayang pagsasalita, may kalayaan tayo na mag-express ng saloobin at sentimiento at mga pagbibigay ng pagpupuna sa mga nagaganap sa ating bayan, lalo na po sa mga nagaganap na katiwalian at mga kalokohan at mga abuso sa pundo at kapangyarihan na ginagawa ng gobyerno, sapagkat yan ay tungkulin natin bilang mamamayang Pilipino. At yan nakasaad sa saligang batas yan. At hindi pwede labagin yan ng Kongreso, ng Senado, not even the President can violate that. So para sa akin, kung pupunta ka doon, either sa pilitan by way of subpoena na mayroong ilalabas na warrant of arrest sakaling hindi ako pumunta at pipilitin akong iharap doon, magpapadiretso po ako sa kulungan. Hindi ko hayaan po ang sarili ko na makita sa buong mundo na ikaw din ay nakaupo at tinatrato kang parang masahol pa sa isang hayop, sisigaw-sigawan ka, mumulagaan ka ng mata, babastusin ka, duruin ka. Hindi ko po papayagan yon. So kahit isabpina ako at ako po ay tatakutin, ay kukulong, mas pipiliin ko pong ganon po ang mangyari. And I have other options also, no? Pwede rin hindi ako magpahuli, no? Hanggang matapos ang kanilang ginagawang sesyon, sapagkat ang pagkakakulong mo, kung i-cite in contempt ka sa Kongreso, ang maximum niyan hanggang nasa sesyon sila, ang Senado man o ang House of Representatives, pwede kang makulong. Yan po ang kanilang sinasabi. Although doon sa Farmally case, no, sa Farmally case sa Lincoln Ong, dapat nga hindi basta-basta ginagamit yung contempt powers nila sapagkat yan po ay napakadelikado at pwedeng abusuhin na lumabag na sa kalayaan ng isang individual na maging malaya at hindi ka pwedeng magpakulong ng isang tao na walang paglilitis o kaso o nililitis ang kanyang kaso at nabigyan siya ng tama at patas na pagkakataon ay pagtanggol ang kanyang sarili at hindi siya makukulong hanggat hindi siya nahahatulan ng hukuman. So yun po ang mga proseso sa paano ka magkakaroon ng makukulong ka at matatanggal ang karapatan at kalayaan mo na maging malaya. Sa Kongreso, hindi. Sila na po ang nag-aakusa, sila din po ang huwes, sila din po ang executor. So sila na po all in one, kaya tinatawag ko silang kangaroo court, no? Hindi sa pang-iinsulto, kundi yan talaga ang tamang pagkakalarawan sa kanila. So para sa akin, kung tatanungin niyo si Ka-Eric, I do not see any reason and valid justification for me to submit myself sa isang proseso na alam kong ako ay aabusuhin, tatapakan at tatanggalin ang aking karapatan at lalabagin ng supposedly tagapagtanggol ng kalayaan at karapatan ng mamamayan ang Kongreso at hindi nila kikilalanin ang batas at lalabagin nila pati ang saligang batas
at hindi kikilalanin ang aking individual na mga karapatan bilang mamamayan, hindi ko po papayagan ang sarili kong maging bahagi ng ganyang proseso. Hindi ko po alam sa ibang mga social media personalities and vloggers kung anong kanilang paninindigan. I am only standing for myself now para makita ng taong bayan na hindi na po ito usapin ng investigasyon o ng pagrespeto sa proseso ng Kongreso. Once Congress continues to abuse power and they continue to violate the law and even the Constitution na pinakamataas sa ating batas, at hindi nila kikilalanin ang mga garantiya ng karapatan at kalayaan ng mga mamamayan, including me at ang mga iba pa mga vloggers and social media personalities, there is no reason for the people to respect this Congress. Yun pong aking pagtingin. Yun ang aking posisyon. Kaya sa akin, marapat siguro na tayo ay magkaroon din po ng malinaw na bahagi ng ating bilang mamamayan kung bakit po hindi ko kinikilala na ang proseso na yan, sapagkat tingnan nyo ang title nila, Legislative Inquiry and Committee Hearing daw para sa in aid of legislation tungkol sa pagpigil ng pagpapakalat ng fake news. At mga sinasabi nila may mga social media personalities at may mga vloggers daw na pinupunduhan ng mga drug lords, pinupunduhan ng mga pogo operators, kung ano-anong akusasyon ng kabulastugan at mga kung ano-anong mga katang isip ni barbers at ng mga alipores nila ang kanilang sinasabi. Ito lang ang punot dulo nito eh. Ayaw talaga nilang pinupuna sila. Ayaw nilang nagko-komentaryo ang mga social media personalities na kritikal sa gobyerno ni Marcos at kritikal sa abuso at mga ginagawa nilang kabulastugan sa Kongreso. Ayaw nila niyan. Wala silang nakitang ibang pamamaraan kundi gantihan at sakmalin ang mga social media personalities na ito, at ang kanilang gagawin in the disguise of holding an investigation in so-called fake news among others. Pero ang totoo dyan, hindi. Gusto nilang tumiklop, gusto nilang lumuhod, gusto nilang isurrender ng mga social media personalities at ng mga vloggers kagaya namin, ng mga political commentators sa social media platform, ang aming kalayaan at ang aming karapatan bilang bahagi ng mamamayang Pilipino sa malayang paghahayag ng aming isipan, damdamin, pananaw, kuro-kuro at paninindigan. Kahit pa na yan ay kritikal o hindi sumasang-ayon sa administrasyon, yan po ay bahagi ng demokrasya at yan po ay nakasaad sa saligang batas. Pero sa loob ng Kongreso po, wala silang kinikilala. Sila ang batas, sila ang Diyos, sila ang hari. At hindi nila kinikilala ang mga proseso ng batas. Kaya dapat po, ang pinakamainam na gawin dyan ay ipakita sa kanila na hindi tayo pumapayag na sakmalin nila, kitilin nila, supilin nila ang mga garantiya ng karapatan ng mamamayan, including kami, si Ka Eric, na makapagsagawa ng malayang kuro-kuro, ng malayang pag-iisip at malayang paghahayag. Wala po tayo sa panahon ng lumang martial law. Ang masaklap po nito, hindi na po si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng gobyerno. At wala siyang nagagawa na iprotektahan, pangalagaan, at itaguyod ang karapatan ng mga mamamayan na inaabuso at nilalabag ng Kongreso. Wala ka nang matakbuhan na presidente at gobyerno na matino. So saan pa tayo tatakbo? Alam nyo, mga kababayan, iniisip kong magrebelde muli sa gobyerno ni Marcos sa ganitong kalakaran. Kasi takot na pati ang Korte Suprema. Takot na ang Armed Forces of the Philippines, tahimik. Ang Integrated Bar of the Philippines, mga abogado, tahimik. Ang malalaking media, tahimik. Dito ko nararamdaman na ang pagsikil na ito, kung wala ka nang masusuungan, ay talagang nararapat na kung kinakailangang magrebelde ka sa ganitong sitwasyon, parang yun nga ang tumatakbo sa isipan ko ilang gabi na po ito. Sa inyo ko po ito sasabihin. Hindi po ako babalik sa CPP, NPA, NDF. Iniisip ko po na hindi ko hahayaan ang sarili ko
At ang mamamayang Pilipino, dapat makita nila na sinasakop tayo ng mga abusado, ng mga politikong ganid sa kapangyarihan at abusado sa poder at waldas sa pondo. At hindi tayo pwedeng pumuna sa kanila. At walang nagtatanggol sa atin. Walang nagtatanggol at nagsasalita para sa mamamayan. At ang mga nagsasalita at nagtatanggol para sa mamamayan, na mga kagaya naming naglalakas loob, na manindigan, maghayag ng aming saloobin, pumuna, at manindigan para sa katotohanan sa nagaganap. Kami po ang ginigipit. Kami po ang kinakalaban. Kami pong dinudurog. Kami po ang tinatapakan. So ano pong options namin? Walang pakialam ang Armed Forces of the Philippines sa nagaganap na karumihan at kabaloktutan ng politika ni Martin Romualdez at ni Marcos. Si Marcos ay wala siyang pakialam kung inaabuso at nilalapastangan ng Kongreso ang mga karapatan ng mamamayan. Wala siyang boses. Wala nga siyang boses ng pinagdalo sa basilan. No, magkakasunod na mga insidente ng pagpatay sa mga sundalo. Siya ang commander-in-chief, no? Wala ka talagang maasahan sa gobyerno ni Marcos. Sapagkat ang kanyang pinsan na abusado din ay sobra pa sa hari at diktador kapag gumawa ng hakbang, wala silang pakialam kay labagin nila ang saligang batas at mag-akto silang hari-harian at Diyos-Diyosan, ipahiya at tapakan ng pagkatao ng mga ordinaryong mamamayang iniimbita nila daw dyan sa loob ng Kongreso, pero ipapakulong ka nila, hindi ka na makakauwi, babastusin ka, tatapakan ng pagkatao mo. Hindi ko po hayaan yun. Hindi ko po hayaang mangyari yan. So kung ikukulong ako, ikukulong ako. Pero yung magpapasakop ako sa ganyang sistema ng ginagawa ni Martin Romualdez na kangaroo court ang Kongreso at ginagawa ni Marcos na kinukonsinti niya ang ganyang mga paglabag at paglapastangan sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na ngayon ang nakasalang dito ay ang kalayaan sa malayang pamamahayag, kalayaan sa malayang pagpapahayag at pagsasalita, and then walang pumupuna. Ano ito? Simple lang po ang posisyon ko dyan. Kung kami ay nagmamalabis, kung ako, si Kay Eric, and on my part, ay nag-aabuso sa aking kalayaan sa pagpapahayag at pagsasalita, hindi po ang Kongreso ang may karapatan o may tungkulin at may obligasyon na yan ay papanagutin sa akin. Dalhin nila ako sa korte and prove their accusations kung sila ay dihado at agrabyado and give me my day in court. Bigyan nila kami ng pagkakataon na magtanggol ng aming sarili ng patas, magpresenta ng aming ebidensya at magkaroon kami ng proseso ng patas na paglilitis sa isang formal at totoong hukuman. Hindi sa kangaroo court nila. Yun ang posisyon ko. Kasi may mga batas naman May cyber libel, may libel, may defamation, may slander, may damages. Mag-file sila ng kaso. Pero wag nila kaming ipako sa cross, tapakan ng pagkatao, at lapastanganin at tarantaduhin ang aming mga karapatan sa loob ng Kongreso na wala kaming kalaban-laban. Yan po ang posisyon ko, mga kababayan. Seryoso po ako na tumatakbo sa isip ko ang maging rebelde muli sa ilalim ng gobyernong ito ni Marcos. Pero syempre, iiwan kong pamilya ko. Sana ko pupunta. Ayaw ko man sa CPP, NPA, NDEP, hindi ko pa alam. Pero nararamdaman ko po na hindi na talaga tama ang nagaganap na ito. Pati ang mga korte tahimik. Ang mga so-called gatekeepers of democracy tahimik. Walang matakbuhan ng tao. Wala ngang maramdaman na Pangulo ng bansa ang ito. Dapat bilang Pangulo ng bansa si Marcos, siya ang unang nangangalaga at nagpoprotekta sa kalayaan sa malayang pamamahayag at siya ang unang pumupuna at unang sumisita sa nang abuso nito. Kahit papinsan niya yan si Martin Romualdez, kahit mga kaalyado niyang mga kongresistang ito, ang ginagawa nila ay isang napakataas na iskandalusong paglabag sa ating saligang batas. Mantakin mo, magpapaimbestiga ka, ang pipiliin nila yung nagsasagawa ng kritikal na pagtingin sa gobyerno ni Marcos at tatakutin nila at lalabagin nila ang mga probisyon ng batas sa saligang batas, and yet the president remains silent para sitahin ito. So kung wala tayong maaasahan, sarili na lang natin, ano pa ang mangyayari sa bansang ito?
Hindi ko alam anong move nila Loren Badoy kasi hindi ako naka-attend sa meeting nila. Sabi nila pupunta sila sa Korte Suprema. Mag-file daw sila ng ala class suit. Hindi ko alam what was that. They were talking about that kahapon and they were communicating kay Harry Roque. Pero wala pa akong alam doon. Ang sa akin lang po, 2 gabi ko nang pinag-iisipan bakit ganito po ang inabot ng bansa natin. Malungkot at mabigat po ang damdamin ko. Hindi ko na po matanggap ang nangyayaring ito. This is too much. Terrible po itong kaganapang ito. Bumabalik tayo sa isang sitwasyon na walang formal na pagdideklara ng isang mabangis at lumang martial law sa tatay ni Marcos na sitwasyon. Pero kahalintulad po sa ganyang sitwasyon ang nagaganap ngayon kung paano abusuhin nila Martin Romualdez at ng kanilang grupo sa Kongreso ang kanilang kapangyarihan. Mantakin mo, papatawag mo ang mamamayang Pilipino, ang ordinaryong tao, at dyan mo tatalupan, babastusin, sisigawan, ipapahiya na hindi reason out, hindi makakapagtanggol ng sarili niya, din ikukulong. Pwede ba yon? Hindi ko po papayagan na ganun ang mangyayari po sa akin, mga kababayan. So, pasensya po kayo kung medyo emotional po ako. Hindi ko po matanggap na ito pong magaganap sa ating bansa. At tayong nagtatanggol at nagmamahal sa demokrasya, lumalaban sa mga komunistang na totoong nagwawasak ng ating bayan, naglalantad ng katiwalian at naninindigan na dapat maging matuwid ang pamahalaan at dapat nakaayon ito sa kabutihan ng mamamayan ng kanyang ginagawa. Tayo ang tinatrato na kalaban. No? So, sobra-sobra po ito ang nagaganap na ito. Mantakin mo, papuntahin ka doon. At kapag hindi ka punta, dahil alam mong ikaw ay papahiya, babastusin, tatakutin, at lalabagin ang mga karapatan mo, papalabasan ka ng sabina at then ipapa-aresto ka. Mantakin mo kung adjournment ng sesyon ng Kongreso will be on the last week of May or first week of June pa, ibig sabihin mga 4 na buwan ka makukulong na wala kang kasalanan dahil lamang ikaw ay nanindigan na igiit mo at ipagtanggol ang karapatan mo sa malayang pamamahayag at karapatan mo sa kalayaang magsalita ng malaya at maghayag ng iyong saloobin at mga kaisipan. Ano ito? This is too much. No? Kung pwede lang mumurahin mo talaga ang inutil at bulok na uri ng gobyernong ito. Sobra-sobra po itong abuso na ginagawa nila Martin Romualdez. At even ang Senado, tahitahimik din, no? Wala silang pakialam kahit pa nilulupig at sinusupil na ang mga fundamental na kalayaan ng mamamayan. Mantakin mo, hindi ka pwede mag-criticize kasi papatawag ka sa Kongreso at paparatangan ka ni Barbers at ng mga alipores nila na ikaw ay pinupunduhan ng pogo at pinupunduhan ng mga drug lords. Di ba katarantaduhan yan? No? Ano ito? Wala kang mapupuntahan eh. Huwag na kayo pumunta. Kung gusto nila, RTC at Supreme Court, doon sila mag-file. Kaya nga, tama po. Trip nila yan bukas eh. Iwan ko sa ibang mga vloggers and social media personalities. I cannot speak and stand for them. Hindi rin kami nag-uusap, hindi rin kami nag-meeting. Pero alam ko nagpatawag, nag-meeting sila Loren Badoy. I was not there kahapon kasi may meeting din ako. Sabi nila magpa-file sila sa Supreme Court. Hindi ko alam anong ipa-file nila. Ako naman, gagamitin ko itong platform natin para po ipaabot sa mga mamamayan. Now you understand how injustice destroys yung mga mabubuting tao, yung mga magagaling ng lipunan, yung mga may mabubuting puso at hangarin para sa bayan. Dahil sa kawalang katarungan at walang hustisya, nasisira po ang kanilang pagkatao at nasisira po ang kanilang direksyon sa buhay. Now you understand bakit naging rebelde po ako dati for almost 21 years. Sa maling ideolohiya lang. Alam niyo po, hindi ko po makita ang mga pagmumukha nila Fernandez, Barbers, Martin Romualdez, nila Paduano, na sinasakmal ang buong bayan habang naglulustay ng pundo at nag-aabuso ng kapangyarihan.
And ang taong bayan walang magawa kasi pag nagsalita ka, pag pumalag ka, ikaw ay tumutol, ito ang mangyayari sa inyo, gigipitin ka. Hahabulin ka ng kanilang puwersa, poder, to the point na ikaw ay sisikilin. Halimbawa kung hindi ako mag-attend at padalan ako ng sabi na hindi pa rin ako mag-attend, ang direksyon yan, warrant of arrest, tapos ikukulong ako. At hindi ako ikukulong, sigurado yan sa Kongreso, sa compound nila. Ikukulong po ako sa city jail ng Quezon City o saan mang mga jail. Malamang sa Quezon City jail yan.